maulan na hapon mga karangkada, live traffic update muna tayo mula sa MMDA Metro Base. Unahin natin ang traffic situation dyan sa may EDSA Reliance. So sa mga hindi familiar, ito ay dyan sa may Mandaluyong area. Unahin natin yung nasa kanang bahagi ng inyong mga screen. Nakala mo ay parking lot sa mga oras na ito. Walang galawan talaga ang mga sasakyan sa mga oras na ito. Dyan sa northbound lane ng EDSA Reliance, sa inyong galing ng Makati at papunta ng Mandaluyong at Quezon City. So gitna ng Guadalupe at Shaw Boulevard, yung northbound lane ng EDSA Reliance ay talagang walang galawan. Ang tanging nakakadaloy lang sa mga oras na ito ay yung EDSA Bus Carousel. Samantalang nasa left side ng inyong mga screens, yung southbound lane ng EDSA Reliance, yung mga galing ng Quezon City, galing ng Mandaluyong, papasok ng Makati, ay wala naman magiging problema dahil maluwag naman ang daloy ng trapiko sa southbound lane ng EDSA. Samantala, lipat naman tayo sa... Okay, ito naman ang traffic situation dyan sa may EDSA Muñoz. At nakita nga natin sa camera hanggang ngayon ay umuulan pa rin sa bahaging iyan. Unahin natin yung nasa left side ng iyong mga screen. Yan yung galing ng Camanava area, galing ng NLEX at papunta na North Avenue at papunta ng Quezon Avenue. Mabigat na rin ang daloy ng trapiko, mabagal ang usad ng mga sasakyan at sa ngayon di natin makita kung nasaan na ba ang dulo ng traffic na ito. Samantalang nasa right side ng iyong mga screens, yung mga galing ng North Avenue at papunta ng Camanava, papunta ng NLEX entrance, medyo mabagal din ang daloy ng trapiko sa mga oras na ito. Madulas ang kalsada, kaya ingat mga karangkada. September 11, 2025, Huwebes. Ingat po tayong lahat mga kaarangkada sa biglaang pagbuhos ng malakas na ulan. Sa mga naiipit ngayon sa traffic o nagpapalipas ng ulan, bukod sa magbaon po tayo ng mahabang pasensya, makinig muna kayo dito sa Arangkada para manatiling tutok sa mga maiinit na issue at balita. Kasama nyo kami sa Kwento ng Bayan at Lakas ng Masa. Ako si Nia Corpus. Bawat komento o pulso ng bayan, importante yan sa amin. Bawat issue, dadaanan natin yan. Kaagapin nyo kami sa mga usaping hindi dapat palampasin. Live tayo sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta, 92.3 FM Radio Manila at lahat ng FMR stations sa buong Pilipinas. Gayon din sa Signal TV, Channel 31. Ako, si Jack Batallones. Ito ang Arangkada Balita. Independent Commission na binuo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para mag-imbestiga sa mga questionable flood control projects. Wala raw kasamang politiko. Higit 20 individual at 4 na kontratista kinasuhan na ng DPWH kaugnay sa flood control scam. CCTV ng delivery umano ng kickback sa Senado mula sa isang construction firm susuriin ng Senado. Babae na ibinibenta umano ang mga hubad na larawan ng 3 niyang anak at menor de edad na kapatid. Arestado! At ilang entertainment personality nag-post ng kanilang pagkadismaya sa malalang korupsyon kaugnay sa flood control projects. Formal nang nagsampa ng kasong graft sa Office of the Ombudsman ang Public Works Department laban sa 20 opisyal ng ahensya at 4 na kontratista kaugnay sa maanumalyang flood control projects. Yan ang umaarangkadang balita ni PRTV News Correspondent Angela Babad. Mismong si Transportation Secretary Vince Dizon ang nanguna sa paghahain ng kaso laban sa St. Timothy Construction Corporation na pinangunahan ni Sara Diskaya. Maging si dating DPWH District Engineer Henry Alcantara at dating Bulacan 1st District Assistant Engineers Bryce Hernandez at JP Mendoza. Kabilang pa sa mga respondent ang DPWH officials na sina John Michael Ramos, Ernesto Galang, Lorenzo Pagtalunan, Norberto Santos, Jaime Hernandez, Floraline Simbulan, Juanito Mendoza, Roberto Roque, Jolo Tayaw, Benedict Matarawan, Cristina May Pineda, Paul J. Sunduya, Merg Laus, Jaron Laus Lemuel Roque, RJ Domasig, John Carlo Rivera, John Francisco at mga tinatawag na John Does at Jane Does. Ang mga kontratista na nakasuhan ay ang Sims Construction Trading sa pangunguna ni Sally Santos, Wawaw Builders ni Mark Alan Arevalo at ang IM Construction Corporation sa pangunguna ni Roberto Imperio. Ang sinabi ng ating Pangulo, paulit-ulit, simula nung kanyang SONA
hanggang sa kanyang napakaraming mga inspection on the ground. Lahat ng kailangang managot, dapat managot. Kahit kilala niya, kaibigan niya, kaalyado niya, lahat dapat managot. Ang Sinabi ni Dizon na kabuo ang 25 individual at 4 na kontratista ang kinasuhan sa 5 proyekto sa Bulacan. Bukod sa graft, kasong malversation sa pamamagitan ng falsification of public documents, paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act at ang paglabag sa Government Procurement Act ang kakaharapin ng mga ito. We will all get the justice that we all deserve as Filipinos. The President has assured us of that. And this is proof of that. Within 10 days po, wala pang 10 araw na pumasok tayo sa DPWH. Sabi ng Pangulo, bilisan, ito na po, binibilisan na po natin. Kapansin-pansin naman na hindi nakasuhan si Curly, ang asawa ni Sara Diskaya. Ayon kay Dizon, ito ay dahil si Sara lang ang humarap sa pagdinig sa Senado. Angela Babad, umaarangkada sa pagbabalita. Hiniling ni DPWH Secretary Vince Dizon na bantayan ng paglabas ng bansa ng ilang dating opisyal at negosyante na itinuturong sangkot sa mga maanumalyang flood control projects. May report si Ryan Paraboles. Nagpadala ng sulat si DPWH Secretary Vince Dizon kay Justice Secretary Boying Remulla para formal na hilingin ang paglalabas ng Immigration Lookout Bulletin Order. Target dito sina dating DPWH Secretary Manuel Bonoan, Candaba Mayor Rene Maglangke at ilang opisyal ng MBB Global Properties Corporation. Ayon kay Dizon, mahalagang hindi makalabas ng bansa ang mga ito para hindi maantala ang investigasyon sa umano'y irregularidad sa flood control projects. Sa ILBO, agad na magbibigay abiso ang Bureau of Immigration kung sakaling tangkain nilang bumiyahe. Nitong Lunes, kabilang ang mga nasabing opisyal sa binanggit ni Senator Ping Lacson sa kanyang report. Ayon sa senador, pagmamayari ng pamilya ni Candaba Mayor Rene Maglangke ang Global Crit Builders na nakakuha ng mahigit 2.2 billion pesos na flood control projects. Pagmamayari rin daw ng kumpanyang yan ng MBB Global Properties kung saan opisyal ang mga anak ng government officials, kabilang na ang anak ni dating DPWH Secretary Manuel Bonoan. Ryan Paraboles, sumaarangkada sa pagbabalita. Sisilipin na rin ng Senate Blue Ribbon Committee ang mismong kuha ng CCTV nila sa Senado dahil ito sa pagkakaugnay ng isang empleyado ng construction firm na umano'y namigay ng kickback para sa ilang senador. Yan ang umaarangkadang balita ni PRTV News correspondent Zandro Ochona. Mukhang nagalit na si God eh. Bakit nagkasunod-sunod si Crising, si Dante, si Emong? Tapos may habagat pa. Para may divine intervention, para mabulgar lahat. Otherwise, tuloy-tuloy sila sa casino. Correct. Yung pera natin binabayad sa tax, kinakasino, pinambibili ng mga Patek Philippe, kung ano nung relo, at kung ano nung kotse. You can just imagine. Aminado si bagong Blue Ribbon Committee Chairman Ping Lacson na nakakagalit na ang nasisiwalat sa mga pagdinig kaugnay sa ghost flood control projects. Sa Huwebes, September 19, nakatakda ang susunod na pagdinig matapos ilipat sa kanyang pamumuno ang komite. Target nilang silipin ang partikular na kopya ng kanilang CCTV nitong August 19 lang. Yung pupurso namin yung sa WJ, yung lumabas sa pagdinig na allegation ni Bryce Hernandez na di umano, yung WJ magdadala o magdi-deliver ng obligasyon. Pag sinabing obligasyon, ito na nga yung lagay, di ba? So pupurso namin yon, and as we speak, meron kaming video footage ng CCTV footage na dumalaw dito talaga yung WJ. Ang pangalan niya Mina, no? Ipatatawag at aalamin nila mula sa naturang personalidad kung ano ang ginawa nito sa Senado at kani-kaninong tanggapan siya bumisita. Although may idea kami kung saan siya nagpunta rito, kaninong opisina ang dinalaw niya, pero ipapatawag namin para malaman natin kung kanino siya nagpunta, kaninong office at sino yung kinausap niya para maliwanag whether or not staff ng Blue Ribbon yung pinuntahan,
o legislator yung pinuntahan, edi magpaliwanag yung kapwa senador kung siya ay napuntahan. Bakit nagpunta rito yung WJ? Nadiskubre ni Lacson na meron ngang 355 million pesos na naka-assign sa Bulacan sa kasalukuyang flood control budget na tumutugma sa testimonya ni Hernandez, habang lalawakan na rin ng Senado ang sakop ng investigasyon at hindi na lang mula 2022 hanggang 2025. Yung pagpunta sa casino nitong BGC Boys, nag-start sila 2015 eh. Ganun. So matagal na nangyayari ito, no? Kung saan pinakamaraming transaksyon, halimbawa Diskaya, couple, ano? Kasi as far as I know, meron silang mag-asawa na separate bank accounts. Kung anong period lumobo yon, ibig sabihin doon sila na mayagpag. Maganda rin anyang resource person at miyembro ng komite si dating DPWH Secretary at ngayon Senador Mark Villar. Posible ring ipatawag sa mga darating na pagdinig sina dating DPWH Secretary Manuel Bonoan at Candaba, Pampanga Mayor Rene Maglangke. Zandro Ochona, umaarangkada sa pagbabalita. Nangangamba si Congressman Romeo Momo sa kaligtasan ni dating DPWH Assistant District Engineer Bryce Hernandez matapos na ilipat siya sa Pasay City Jail mula sa Senado. May umaarangkadang balita si PRTV News Correspondent Mari Ocampo. Ikinabahala ni House Committee on Public Works and Highways Chairperson Romeo Momo Sr. ang naging desisyon ng Senadong ilipat ng kustodiya si dating DPWH Engineer Bryce Hernandez. Kagabi ay inanunsyo ng Senado na mula sa PNP Custodial Center ay ililipat si Hernandez sa Pasay City Jail. Ayon kay Senate President Vicente Tito Soto III, ipinaalam din nila ang desisyong ito kay House Speaker Ferdinand Martin Romualdez bilang pagpapakita ng interparliamentary courtesy. Bagamat nire-respeto nila ang desisyon ng Senado, hindi maiwasan ni Momo na mabahala sa magiging seguridad ni Hernandez. Pinadala natin doon sa PNP Custodial Office, no, para sana safe talaga doon. Nabigla din kami bakit pinalipat nila sa Pasay City Jail. Alam naman natin ang Pasay City Jail, marami ring mga kriminal na kasama niya doon sa kulungan. Well, yes, ang safety niya ang medyo delikado talaga. Bago rito, unang lumabas si Hernandez upang magsalita ukol sa mga anomalyang nangyayari sa DPWH sa naging probe ng Senate Blue Ribbon Committee. Ngunit na-cite in contempt ito dahil sa umano'y pagsisinungaling sa kalagitnaan ng hearing. Sa kanyang pagharap naman sa Kamara, ninuso ni Hernandez si Senator Jinggoy Estrada at Senator Joel Villanueva na nanghihingi umano ng kickbacks sa mga proyektong kanilang pinopropose. Kasabay nito ang kanyang hirit kay Infracom Co-Chair at Bicol Saro Representative Terry Ridon na huwag siyang ibalik sa Senado matapos ang House hearing. Sana ang safety niya ang unahin natin. So doon sana sa PNP, mas safe siya kaysa doon sa Pasay City Jail. Bukas din si Momo na pabalikin si Hernandez sa mga susunod na hearing ng Infracom. Ulitin po yan, baka may mga sabihin pa siyang iba, lalo na ngayong nandun siya sa Pasay City Jail, baka may alam pa yan. Di natin malalaman kahit nung hearing namin nabigla nga kami. Wala pang pinal na araw kung kailan ang susunod na House probe sa issue ng DPWH. Ngunit pagbabahagi ni Momo, mayroon na silang mga batas na nais ilakad mula sa dalawang hearing sa Kamara. Mari Ocampo, umaarangkada sa pagbabalita. Naghain ng apela ang kampo ni dating DPWH Assistant District Engineer Bryce Hernandez para magkaroon ng writ of amparo dahil sa mga seryoso at aktibong banta sa kanyang buhay. Inihain ang petisyon ng legal counsel ni Hernandez na si Ernest Levanza sa Pasay Regional Trial Court Branch 112. Ikinadismaya ni Levanza ang paglipat kay Hernandez sa Pasay City Jail gayong hindi pa ito nahahatulan. Kasalukuyang nakadetain si Hernandez matapos i-cite in contempt ng Senate Blue Ribbon Committee. Ang writ of amparo ay isang judicial remedy na nagbibigay proteksyon sa isang individual na may banta sa buhay at kalayaan dahil sa isang opisyal ng gobyerno, empleyado at pribadong individual. Pumalag ang co-chairman ng Infrastructure Committee at Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon sa malisyosong post sa social media page ni Senator Jinggoy Estrada.
kung saan pinakita doon ang litrato ni Congressman Ridon at ang sinibak na DPWH official na si Bryce Hernandez galing sa isang yearbook. Ayon kay Congressman Ridon, hindi niya nagustuhan ang post, lalo na nakalagay pa roon ang ilang pribadong impormasyon. At para pag-usapan ito, pati na ang kahinatnan ng investigasyon ng Infracom, makakausap natin si Congressman Ridon. Magandang hapon sa inyo, Congressman Ridon. Ay, magandang hapon. Maraming salamat sa pag-imbita. Bago po natin pag-usapan yung post ni Senator Jinggoy, ano po ang reaksyon nyo na buo na yung Independent Commission na tututok po sa investigasyon ng flood control project? Although wala pa atang napangalanan, ano? Siyempre, sinusuportahan po natin yung pong pag-i-issue ng executive order ng Pangulo dito po sa pagbubuo ng Independent Commission on Infrastructure. No? So, nabasa naman natin yung mga kapangyarihan po nito. I think more or less sufficient naman po ito na makapagtuloy po sa pagsisiyasat at pagbubuo po ng mga kaso laban sa lahat po ng mga sangkot sa mga ghost at substandard flood control at iba pang mga infrastructure project. So, bukas po ang House Infrastructure Committee na makipagtulungan sa binubuo pong ICI para po makapag-share ng ating pong mga findings mula po sa komite at yung iba pa pong mga rekomendasyon. Oo. So, yun nga, no, ang follow-up ko dyan, na paano nga ito makaka-apekto raw sa investigasyon nyo. May balita kasi baka tumigil na yung investigation ng Infracom, pero ayon sa sinasabi mo ngayon, parang hindi dahil gusto nyo nga makipagtulungan sa kanila. Congressman Ridon? Siyempre, yung bagay po na yan, pagpapasyahan po yan ng komite no, at ng Kongreso, kung paano po yan gagawin, kung magtutuloy pa ho o hindi. Pero I think as far as today, tuloy pa din naman ho yung mga pagdinig po ng Infracom kasi siyempre marami pa hong mga usapin na hindi pa ho talaga na-resolve. Katulad ng usapin kay Curly Discaya couple, yung usapin po ng Bulacan, talaga may mga kailangan pa ho tayong ayusin no dito po sa mga detalye, particularly ito pang new revelations nito pong mga batang engineers no, sila Bryce Hernandez at si JP Mendoza. So tingin ko magtutuloy-tuloy pa rin po ito. Pag-usapan din kasi namin talaga yung usapin ho ng iba pang mga infrastructure projects katulad po ng rock netting scams and schemes no sa mga mountainous areas po ng Pilipinas at pwede rin yung pag-usapan pa yung po 51 billion flood control and infrastructure projects sa Davao City. And yun nga, Congressman, no, ang siguro maganda kasi tanong ko paano ito yung independent na investigation, paano makaka-apekto dun sa ginagawang investigation ng Infracom tsaka ng Senate Blue Ribbon Committee. Paano kunyari, iba yung sinabi sa Senate, iba yung sinabi sa inyo. Then pagdating sa independent, nag-iba na naman yung tono nitong mga resource persons po or yung mga kakausapin po doon. Well, syempre, that is a real difficulty for all of the bodies that are doing the investigation. No? Pero ang totoo naman, no, pagka naman naka-affidavit po itong mga witnesses sa resource persons, talagang bound naman ho sila dun sa kanila pong sinabi sa affidavit po na ito. No? So, tingin ko naman po ay naiintindihan po ng mga komite ng Senado at Kongreso ito at maiintindihan din po ito ng Independent Commission. And Congressman, lipat lang ako doon sa issue po netong kay Bryce Hernandez dahil sa inyo mismo humingi ng parang proteksyon. Ito dahil yung po hinihingi niya na mabigyan siya ng proteksyon. Pero yun, imbis na nandun na nga sa PNP Custodial ay nilipat sa Pasay City Jail. Pero di ba usually ang kasama sa Pasay City Jail, iba yung mga kaso nun yung sa kanya mga PDL at sa kanya is contempt Paano niyo mapro-provide yung security po nito si Bryce? Well, ang ulat naman po sa atin ng iba po sa mga nagbigay ng impormasyon tungkol sa kanya pong kalagayan, I think mas maayos naman po yung kalagayan niya. No, okay. Doon sa Pasay City Jail. Pero siyempre, that is still not the best condition for a witness or a resource person, even if it's witness that has been subject to contempt, no? So, syempre, ang gagawin ho namin ay talagang makikiusap po tayo sa Senate leadership kasi syempre, sila po yung meron pong actual jurisdiction over Bryce Hernandez at the moment na i-reconsider po sana nila yung kanila po papasya sa plenaryo at imbes na i-detain na lang ho siya siguro sa Senate premises, no? Kumpara ho sa Pasay City Jail. And mabalikan ko lang, naalala ko yung last tayo nag-usap yun, nandito po kayo sa aming studio. May sinabi kayo na yung 96 million ghost flood project nga dyan sa Bulacan, kung saan malalaman na natin kung sino yung senator o congressman na nag-insert
para dito sa Ghost Project na ito. Meron na po ba tayong, may na-mention ba ang Senator or Congressman na nag-insert in particular dito sa Ghost Flood Project na to na 96 million? Wala pa, hindi pa po natin nalalaman. No? Kailangan pa po natin makuha yung mga dokumento ng BICAM para malaman po natin kung sino ho yung nag-propose or itanong mismo sa DPWH kung meron silang dokumento kung kanino po yung proposal na yan. Pero actually, si Senator Ping Lacson, bago pong Blue Ribbon Committee Chair, para meron po siyang bagong findings na meron po ilang mga proyekto na sinabi niya na hindi daw galing sa House, kundi galing sa Senate at na-insert sa BICAM. So, yun, hindi lang ako sigurado kung yan yung 96 million, pero at the very least, meron siyang leads on how to actually make a determination kung sino talaga yung mga proponents ng mga insertions po na pinasok lang po ng congressman o senador. And Congressman, balikan ko lang dun sa independent, yung gagawing independent investigation, no? Kung tama yung pagkakaintindi ko doon sa executive order, ang saklaw lang po nito, yung huling 10 taon, tingin nyo sapat na po ba ito? Although, yes, itong current administration, madadama yung past administration, yung Duterte administration, saka siguro isang 1 year, yung isang taon mula sa Aquino administration. Tingin nyo, sapat na yung 10 taon para doon sa investigation? Para mahalukay kung saan nagsimula itong mga ghost flood control projects? Tingin ko reasonable naman po yung timeline kasi ang sinasabi naman po ng DPWH sa totoo lang, pagka halimbawa, tinecheck po natin kung substandard yung mga bagay-bagay. Kadalasan po yung pong 5 years po yung more or less acceptable po na wear and tear. Nito pong mga infrastructure projects po na ito. So, ibig sabihin, pagka halimbawa, nawasak na yung isang dike within a span of like 5 years, tapos hindi naman talaga siya tinamaan ng mga troso o kaya hindi naman sobrang tindi ng pagbaha sa lugar, para expectation daw po ng mga engineers, dapat tumagal po as long as 5 years. Ito pong mga proyekto pong ito. So, I think yung pong look back going to 2015, pwede ko kasi masiyasat din talaga yung mga, hindi lang the actual physical infrastructure, kundi yung mismong documentation as to how they actually did the procurement process. And kaya nga, Congressman, ito, puntahan na natin yung nakapag-usap na ho ba kayo ni Senator Jinggoy tungkol sa pinost doon sa Facebook page niya at lumabas pa nga yung ilang sensitibong impormasyon? Hindi pa ho, pero okay na ho siguro yun. Siguro mag-focus na tayo sa mas mahalagang mga nakapagpaliwanag naman ako na kahit batchmate ko si Bryce Hernandez, nung grade school ako, hindi ko siya kaibigan, hindi ko siya kilala, at hindi ko kami magkaklase. Oo, kasi parang anong point nun? Ano Oo ngayon? nga I mean, marami tayong kabatch or hindi mo pala siya kaklase, no, Kong? Hindi ko siya kaklase. So, hindi mo siya kilala nung time na yon? Hindi ko talaga siya kilala. Opo. Ngayon ko lang siya nakita sa buhay ko. Kung nakita ko siya sa buhay ko dati, hindi ko na yun maalala kasi alam po na yung litrato na yun, 12 years old lang po ako. Kaya nga. Tapos ko nilabas po address. Address po ng lola ko. So parang ako naman, siguro mag-move on na tayo na sabi ko na yung kailangan ko sabihin. Pero Sabi na rin siguro ni Senator Jinggoy yung gusto niya sabihin. Mag-focus na lang po tayo dun sa mga mahalagang trabaho po ng bayan. Pero tinake down man lang ho niya sana yung post po ba? O hindi pa rin po? Siya na lang po siguro yung magpasya. Siguro. Yun na nga, pero at least, at least naman. at least na-clear nyo po kasi alam nyo naman yung mga malilikot ang isip or yung mga quick to judge just because may post, magkaklase, magkabatch. Alam Lalagyan ng nyo naman mali siya talaga. Minsan kailangan mo talaga rin sagutin, ano? Pero at least one thing's for sure, ang cute nyo po ng 12 years old. Inastay ko nga yung Kinder post ko kung 6 years old. Baka lumabas pa ho yun. So, okay na ako. Ayoko nang pag-usapan sa totoo lang. Opo. Nasabi ko na yung kailangan ko sabihin. Oo nga. Quits na kami. Okay. Sir, ganito na lang, sir. Kailan yung next na inaasahan natin na magre-resume yung investigation ng Infracom? At ano pa yung mga dapat naming asahan at sino pa yung mga pwedeng imbitahan? Hopefully within the next 2 weeks, magkakaroon po tayo ng pagdinig. Kasi alam niyo, gusto namin talaga kompleto yung mga dokumento. Medyo mahirap din yung halimbawa yung financial statements na pinakonfront mo namin kina Mr. Diskaya. Talaga kailangan na magkalalkal ng ng mga FS po from 2014 to 2023. So, medyo mahirap pong gawin yun. Kumbaga, gusto namin talaga meron lagi pong mga pagdinig. No? Pero gusto rin namin maging tama at precise. Doon po sa mga dokumento na inilalatag po namin. And ito bilang co-chairman po ng Infracom, may isang interview po ako na napanood kay
Congressman Toby Chanco na sinabi niya binuo yung Infracom na investigation ay para daw maghanap ng ibang masisisi at may pinoprotektahan daw ho kayong kasama sa Kamara. Ano po reaction niyo dyan? Hindi ko alam. Dapat di na masyadong pinagpapapansin si Congressman Chanco kasi siya mismo meron mga insertions sa nabotas So, ibig sabihin, you cannot come to court with unclean hands. Hindi ba? So, di ko na yan papansinin. And speaking of mga state witness, ano po ang opinion ninyo na maaaring maging state witness, yung mag-asawang Diskaya o di kaya itong si Bryce Hernandez o di kaya si Engineer Alcantara? Well, si Mr. Alcantara, yung pong Diskaya couple, parang mahirap po yan maging state witnesses. Kasi ang important to sa state witnesses, hindi ikaw yung most guilty. Sila yung mga principals na kontratista, si Engineer Alcantara yung principal sa Bulacan First Engineering Office So para mahirap po na maging not most guilty po sila. Yung po dalawang batang mga engineers, pwede po yun. Kasi sa totoo, nakita naman para mga tauhan lang din talaga yan ni Engineer Alcantara. Tapos nakita ho natin talaga yung tapang na pagpapakita ho ng mga dokumento at ebidensya at screenshots. So I think pwede ho sila mag-qualify for state protection para sa mga witnesses po natin. And tingin niyo po ba, finally, eto kasi pag nag-investigate yung Senado, maraming nasasabi pa rin yung publiko. Pag yung Kamara, marami pa rin sinasabi na kesyo, paano naman yung imbestigahan yung mga kasamahan nyo? Tingin niyo po ba, once na magsimula na tong independent, finally, babalik na rin yung tiwala ng tao sa ginagawang investigation ng gobyerno tungkol sa mga anomalya sa flood control projects po? Kaya alam po ninyo, I think naman na naipakita ho ng Infracom yung kanya pong pagpapakita ng fairness. No? Kasi halimbawa, doon po sa isang napangalanan po ni Mr. Diskaya, si Congresswoman Mariby Copilar, supposedly mag-interpellate siya pero pinigilan ho namin talagang sabi lang ho namin mag-statement lang siya. Kasi yun yung stinate namin protocol Kung saan pagka pinangalanan ka, meron kang right to reply pero wala kang right to interpellate. Diba? So, in-implement ho namin yun. Tapos ipapasa na ho namin yan sa Independent Commission. Okay. And meron na po ba kayong impormasyon kung sino-sino ang bubuo nitong ICI, itong Independent Commission na mag-iimbestiga sa maanumalyang flood control projects? At sa tingin niyo po ba ay nararapat bang kasama raw dito si Mayor Benjamin Magalong? Hindi ko alam kasi I think yung isa sa mga requirement ay dapat hindi politiko Di ba? Ay, yes. Alam ko yung nabanggit yun previously, no? So, hindi ko alam how he actually fits in kasi syempre, kahit magaling siya, mayor pa rin siya ng Baguio City Di ba? So, I don't know how that's going to work. Oo, at tama po kayo, no? Sinabi na hindi raw maglalagay ng official or elected official dito raw sa Independent Commission na ito. Okay, Congressman Terry, bilang panghuli na lang kasi nalilito po ang taong bayan na hindi ko alam kasi parang pagka Senado, nagpapangalan ng congressman, pag sa Kongreso, nagpapangalan ng senador, parang tingin tuloy ng tao nalilihis po tayo sa talagang issue at kumbaga parang nagwe-weaponize lang yung isa't isa para saktan yung isa. Nawawala yung layunin ng accountability. Ako tingin ko naman hindi kasi halimbawa, yung pong testimony naman po ni Girl Diskaya, bagamat discredited siya, sinabi din naman niya talaga na wala siyang ibang pinapalitan doon except nga yung wala siyang direct transactions with Speaker Martin Romualdez at Congressman Zaldico. Pero nung tinanong siya, yung bang mga pangalan na binanggit niya doon, pinaninindigan niya dapat kasali yung mga yon, sabi niya kasali pa rin yun. No? Wala din naman kami masyadong ginawa doon sa parang mga pinangalanan pong mga kongresista doon. So, kumbaga, hindi rin masasabi talaga na parang wini-weaponize din ho namin. Kasi kung i-weaponize ho namin yun, dapat dineploy ho namin lahat ng mga pinangalanan at pinagkakausap si Curly Diskaya ng araw po na hindi naman ho namin yung ginawa. Nagkataon lang yun na talaga hong, I guess, mas palagay ho talaga ng loob yung mga witnesses, for example, sa House, no? Na talaga magsabi ho ng katotohanan sa amin, no? Imbes na sinabi ho nila sa Senado. Kasi, well, yun nga, kasi nga, yung mga tao nandun, involved po dun sa mga binabagit po nilang mga detalye. Okay. At bilang panghuli na lang po, ano po ang aming aabangan sa susunod na Infracom hearing? Sino-sino po ang inaasahang dadalo? So, syempre, bubuin pa rin namin yung mga Bulacan, no? Marami pa mga missing pieces dyan. Pangalawa,
yung po nga Benguet, no? Pinuntahan po kasi ng Pangulo yan. So gusto namin pag-usapan dyan yung mga rock netting schemes. Kasi parang overpriced daw po eh. Yung pong mga pagkakalatag po ng mga rock netting fabrics dyan po sa lugar po na yan. No? So pag-aralan po namin kung paano po ba yan dapat mapigil para tiyakin ho na tama yung presyo na inaano po dyan sa mga proyekto po yan. Okay, naku, maraming salamat Congressman Terry Ridon sa oras na binigay nyo dito sa Arangkada Balita. Mabuhay kayo, sir, at magandang gabi. Maraming salamat. Magandang gabi. Formal nang naglabas ng executive order ang Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa Independent Commission na tututok sa investigasyon ng mga maanumalyang flood control projects. Ang tinatawag na Independent Commission for Infrastructure or ICI ay pangungunahan ng mga miyembrong hindi politiko at pinili dahil sa dignidad, integridad at kalidad. Kabilang sa mga mandato ng komisyon ang pagdinig, pag-imbestiga, pangangalap ng ebidensya at lahat na impormasyon laban sa mga sangkot sa mga irregularidad sa mga proyektong infrastruktura sa buong bansa sa loob ng 10 taon. Kung anumang magiging resulta ng investigasyon ng ICI, pwede nilang irekomenda ang pagsasampa ng kasong kriminal, civil o administratibo sa Office of the President, Ombudsman, DOJ at CSE. Kabilang din ang pagre-rekomenda sa mga ahensya ng gobyerno ng mga solusyon at legislative measures para masiguro na naipapatupad ng maayos ang mga kasalukuyang infrastructure projects. Tiniyak ni Deputy Speaker at La Union Representative Paulo Ortega na nananatiling buo at nagkakaisa ang House of Representatives sa likod ni Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Giit niya, walang tangkang palitan ang liderato sa Kamara at malinaw ang ipinapakitang pagkakaisa ng party leaders at deputy speakers para suportahan si Romualdez. Ibinasura rin ni Ortega ang mga chismis tungkol sa umano'y signature campaign at hidwaan sa Kamara. Giit niya, solid ang Kamara at walang pagbabago sa pamunuan. Investigasyon sa flood control projects, pagkakasangkot ng ilang mambabatas sa anomalya, iringan ng Senado at Kamara, pati na ang Senate coup kamakailan. Naguguluhan na ang taong bayan. For accountability ba talaga ito o agawan sa kapangyarihan? Para pag-usapan ng lahat ng mga kaganapan nitong mga nakaraang araw, makakasama natin ang isang political analyst at dean ng School of Diplomacy and Governance ng De La Salle College of St. Benilde, si Dean Gary Dionisio. Magandang hapon po, Dean Dionisio, at welcome po ulit sa Arangkada Balita. Magandang hapon din, Jack and Nina. At again, isang karangalan na muling maimbitahan dito sa Arangkada Balita. Okay, Dean, una sa lahat, ano po ang inyong reaksyon at observation sa nangyayaring investigasyon ngayon sa mga flood control projects? Ano ba ang sa tingin niyong pagkakaiba ng Kamara at Senado? Yung pagkakaiba, nakikita ko dalawa eh. Number one, yung framing ng questions. If you will notice, for example, paano ba design ang questions o paano tinatanong yung mga resource person at witness, both ng House at saka ng Senado, makita mo yung pagkakaiba. For example, sa House, very calm, very objective, very logical. Yung pagkatanong ni Bayan Representative Chal Jokno upang mapaamin natin yung mga resource person tungkol sa mga naging katiwalian, alleged katiwalian dito. Samantalang sa Senado, makita mo maigi, no, may brazen display of power. So, yun yung isa sa mga problema. Pangalawa, yung timeline, no? Again, pag pinag-uusapan kasi natin yung flood control project, hindi naman ito nangyari nung panahon lamang for the last 3 years, 2022. Dahil yung mga nakikita natin, for example, na pagguho ng mga flood control project, I'm sure hindi lang ito na complete itong mga panahon nito, no? Iba dito perhaps na simulan noong 2019, natapos lamang 2021, and so on and so forth. So, importante yung timeline para mas lalo nating malaman ang katotohanan sa usapin ng flood control dahil yung last 2-year cycle, tingin ko ay hindi enough kung magpo-focus lang tayo sa
sa kasalukuyang administrasyon. At kung tutusin, syempre, importante rin talaga makita rin natin, for example, yung mga key players, itong mga kontraktor na eventually ay naging exponential yung kanilang growth, no, for the last several years. Lalo nga, for example, itong St. Gerald na sabi nga dun sa hearing ng nakaraang hearing sa House of Representatives, no, exponential yung kanilang growth rate since 2016 hanggang sa pataas. So, ito yung mga bagay na dapat nating ikonsidera at dapat pag-usapan ng maigi, no, ng both houses ng Senado at ng Kongreso, at palawakin dahil usapin ito ng kapakanan, safety ng ating mga mamamayan. So I think at ang flood control ay only tip of an iceberg. Mas marami pang mga proyekto na kung saan na involve, for example, yung DPWH, yung paggawa ng mga eskwela, ng mga kalsada, ng mga tulay na maaaring magkaroon din ng malaking issue, no, in the coming years. So, dapat maging mapaghanda tayo at dapat maging mapanuri tayo, lalo na mas palawagin natin, papalawigin natin yung panahon na dapat imbestigahan, no, at suriin. At hindi lamang itong 2022 to 2025. So yun yung pagkakaiba ng nakikita ko between the Senate and the House of Representatives. But hopefully with the change of leadership ngayon sa Senado, baka basta mabigyan ng pagkakataon din talaga na buksan pa yung ng Senado yung pag-examine at pagtalakay doon sa mga flood control projects bago itong administrasyon to. So mean to say, pwedeng 2016 or pwede nang i-atras ng konti, 2014, 2015, and so on and so forth, para mas magkaroon ng malinaw na accounting sa mga proyektong direktang nakaapekto sa mga mamayan, no? Hindi lang dito sa Bulacan, sa NCR, at iba pang bahagi ng ating bansa. And interesting din na nabanggit nyo nga yung line of questioning, no? Kakaiba talaga yung sa Senado pagdating sa mga tanong. Tingin nyo, yung sa takbo ng dating Senate Blue Ribbon Committee na investigation, yun yung isa sa mga nag-trigger bakit nagpalit ng leadership sa Senado? Well, isa yun sa mga dahilan. At syempre, isa rin sa mga dahilan din dito, yung dating Senate President, no? Si Senator Chis Escudero. Dahil in public naman, inadmit niya na siya ay tumanggap ng donasyon sa isang kilalang contractor, no? So si Mr. Lubiano. At sa hearing din ng House last time, no? Napaamin din ni Congressman Chal Jokno na si Mr. Lubiano ay personal na nagbigay, no, ng donasyon kay former Senate President Chis Escudero. So tingin ko itong mga issues na ito ang nagbahid sa Senado ngayon, kaya isa to sa mga nag-trigger din, no, kung bakit ilang mga senador ay napilitan na questionin na paano ba natin itutuloy yung integridad, kredibilidad at yung independence ng ating institusyon kung may mga ilang individual or mga kumpanya na nagbibigay ng impluwensya sa ating liderato. I think that will be very much problematic, and it weakens Senate as an institution that promotes independence, integrity. So, isa sa mga dahil. At of course, syempre, yung sa Blue Ribbon hearing nga, dahil nung una, ating maalala, nung tinanong halimbawa ni Senator Bato si Ms. Sara Diskaya, tinanong siya kung kailan ba nagsimula yung kailang mga proyekto sa DPWH. At doon sinabi ni Mrs. Sara Diskaya na 2016. However, itong sa recent Senate hearing, medyo nagbago yung tono ni Mr. Curly Diskaya, no? Sasabi nila na 2020 na. So, doon pa lang medyo marami ng mga questions at iba nga ay pagdududa dahil bakit nagbago ang timeline, no? Lalo na kung yung mga nakikita nating mga pagguho ng mga flood control projects ay mukhang hindi naman mga bagong proyekto, but rather an old projects in the past. But of course, they should be clearly checked and examined by experts. Kaya importante rin talaga na makita ang mga bagay na ito para rin sa kapakanan ng mga ating mga mamayan na nagdurusa tuwing may baha, tuwing may traffic, tuwing may ulan. So this is
no, ay disservice sa mga kapwa nating Pilipino kung hinto ay pababayaan lang natin. Nakita naman po natin, dahil nga dito sa bagong liderato, maraming umaasa na mas magiging fair at balance Right. at hindi selective. Sinasabi, selective amnesia nga daw, ang Oo nga. nangyayari. At least ngayon, mas credible kahit papano, no? Dahil ang taong bayan po, ano ba tingin nila? Ano ba tingin ng mga to sa taong bayan? Pinagluloko. Pinagluloko nila ang taong bayan. Ano po? Yeah, totoo yan. No? Sangayon ako dyan, Nia, na hopefully I call that may glimmer of hope nga na nakikita tayo. No? Lalo na yung head ng Blue Ribbon ngayon, si Senator Panfilo Lacson, no, kilala talaga bilang anti-corruption crusader. At sa Senado, alam naman natin, siya talaga yung hindi kumukuha ng any so-called pork barrel, no? Yes. Simula nung siya ay naging senador. So again, that will help to provide a strong foundation of the Blue Ribbon Committee, especially the current chairperson of the Blue Ribbon Committee, na talagang meron siyang integridad at credibility as well, no, bilang former PNP chief, no, to tingnan itong anomalies of corruption, yung complex web, no, napakakomplikado na dahil may collusion na ng iba't ibang mga individual, no, from DPWH, contractor at ilang mga politiko. So I think it's about time to call spade by spade, no? Let's call spade to spade talaga na sino talaga ang dapat kasuhan dito. At sana matutuwa ang taong bayan kung meron silang makikitang mga individual na paparusahan tulad ng mga pinuno dyan sa DPWH, mga kontraktor na nag-abuso sa atin. Kitang-kita naman, for example, itong pamilya Diskaya, no, talagang brazen, ostentatious display of wealth, di ba? Would you imagine, no? Yung mga 40 na luxury cars, no? At mamahaling mga gamit, di ba? Hindi ka ba nahihiya, no, sa mga kapwa mo Pilipino na nagdurusa, nahihirapang pumasok sa kanilang mga trabaho dahil baha dyan sa Bulacan, sa Quezon City, at sa ibang mga lugar ng bansa natin. May proyekto itong St. Timothy at yung St. Gerald Construction. Opo. So, And dapat talaga sila makasama at maparusahan sa mga nangyayaring ito, no? At yun sana ang maitulong nitong investigasyon ng Blue Ribbon Committee to solidify the evidence and to clearly establish the link, no, on how this collusion between various individuals and agencies, no, corrupted, no, our ating national budget. Yung mga tax natin ito Oo nga po. And Dean, ganito po, tatanong ko siguro, dahil nung unang botohan doon para sa Senate presidency nung SONA, ang botohan ay 19-5 pabor kay dating Senate President Jesus Escudero. Ngayon, halos lagpas 1 month, ay nagbago na yung numero. Bukod doon sa pagkakasangkot, doon sa donation nga, campaign donation kay Cheese, ano pa yung mga tingin yung mga nangyari? Bakit nabago yung numero o nagkaroon ng tilt sa power? Well, isa rin sa mga nakikita rin nating dahilan dito, for example, siguro yung previous chair din, no, ng ating Blue Ribbon Committee, no, si Senator Marcoleta. No. In fairness to him, I think, alam natin, bago siya, kaka-elect niya lang mga senador, baka perhaps nanibago siya sa kondukta ng Senado kasi, sa Senado kasi meron siyang tradisyon, no? May to some extent they value yung seniority, collegiality, no, kahit ano magkakaibang mga political na mga tendencies ng mga tao diyan, no, merong modicum of respect at the same time yung cordiality. Pero ito yung mga nakita natin, for example, dahil halimbawa yung isang beses nasita ni nagbigay ng press conference si Senator Marcoleta before na parang sisita niya si Senator Ping, no, bakit kailangan niya mag-privilege speech pa sa issue ng flood controls, bakit hindi lang ito tinalakay, for example, sa Senate Blue Ribbon Committee, or yung nakitang perceived bias, for example, ni Senator Tulfo Raffy Tulfo na hindi siya binigyan ng mahabang oras para magtanong, or yung, for example, yung isa ring proposal, no, na ang nangyari ay na-refer ito kay Senator Kiko Pangilinan, pero ang totoo naman nag-propose ito ay si SP Soto. So, tingin ko yung mga insidenteng yan somehow ay siguro naging contributory factor din, no, kung bakit mukhang
medyo hindi ata nagiging katanggap-tanggap itong ating collegial, no? Itong ating collegial tradition dito sa Senado. At alam naman natin yan, no? Pero yun nga, kaya tingin ko isa rin yung sa mga naging factor. Tapos, isa rin sa mga balita, yung importante kasi yung pag-caucus din nga ng majority, no? Opo. Medyo may nabalita din na wala masyadong pag-uusap ang majority kumpara sa minority na almost every week pinupost pa ni Senator Tito Soto yung kanilang meeting. Dahil I think that's the way how you deal with your colleagues. Dahil sabi nga, ang Senado ay isang primus inter pares. So first among equals tayo. We only elect our leader but we treat each other with the same right and dignity as well. Okay, nako, sige po. Nako, Dean Dionisio, nako, unfortunately, paubos na pa yung oras natin. Pero maraming salamat po sa oras na binigay nyo dito sa Arangkada Balita. Magandang gabi, sir, at mabuhay po kayo. Maraming salamat din, Iya at Jack, mabuhay po tayo lahat. Thank you. Malugod na tinanggap ni House Speaker Ferdinand Martin Romualdez si Harvard-trained mentor ng Visayas State University na si Dr. Iya Christine Clarice Tulin Escueta. Isinagawa ito sa isang courtesy call sa mismong tanggapan ni Speaker Romualdez. Pinuri ni Speaker Romualdez si Dr. Tulin Escueta sa kanyang pagbabahagi ng kanyang kaalaman at expertise sa mga kabataan sa Eastern Visayas Region. Kasama ni Dr. Tulin Escueta ang kanyang asawa na si Sergio, maging si Minority Leader Marcelino Libanan at Isabela 1st District Representative Antonio Tony Pet Albano. Nagbigay pugay si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang yumaong ama na si dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. sa pagdiriwang ng kanyang ika-108 na kaarawan sa Batak City matapos ang wreath-laying ceremony sa Daytoy T. Banawag Monument. Ipinaalala ni Pangulong Marcos ang pagmamahal ng kanyang ama sa bansa at ang paglaan nito ng buhay sa serbisyo. Hinikayat ng Pangulo ang mga Pilipino na isabuhay ang mga halimbawa at aral na ipinakita ng kanyang ama sa paghahatid ng tapat na serbisyo at palaging unahin ang pambansang interes. It is a legacy of service. It is a legacy of sacrifice. It is a legacy wherein he made it very clear to us that if you are going to be a good Ilocano, if you are going to be a good Filipino, then you must be willing to sacrifice everything, including your life, for the Filipino, for the Philippines. Sa aming pagbabalik, lalaking umano'y hold-upper na nanakot gamit ang patalim at peking baril na corner ng mga residente at pulis. Marami pang mainit na balita sa pagbabalik ng Arangkada Balita. Fake news, maling akala, scam, chismis. Iwasan natin ang mga yan, every one at one. Sa legit source ng mga balita at impormasyon lang maniwala at magtiwala. I-follow ang official page ng DSWD at DSWD Serves sa Facebook para sa tamang tulong sa tamang impormasyon. Tandaan, at DSWD Serves sa Facebook o iscan ang QR code na ito dahil bawat buhay ay mahalaga sa DSWD. Kontrobersya, ugong-ugong, ang tunay na pangyayari sa ating bansa. Dito mo matutuklasan. Hatid nina Christian Yosores at Victoria Tulad. Sabado at Linggo, alas 6 ng umaga sa DZMM. Binigyan ng 10 araw ng palugit ng Commission on Elections ang contractor na si Lawrence Lubiano para sumagot sa inilabas nilang show cause order. Pinagpapaliwanag din ang 51 pang contractor. Yan ang umaarangkadang balita ni PRTV News correspondent Christian Bascones.
last two cycles of elections, 2022. 10 araw na palugit para magpaliwanag sa inis yung show cause order ng COMELEC ang ibinigay kay Lawrence Lubiano, presidente ng Center West Construction and Development Incorporated, dahil sa pag-amin niya na nagbigay siya ng 30 million pesos na donasyon sa kampanya ni Senator Francis Escudero noong 2022 elections. Bago sampahan ng kaso, binigyan din ng show cause order ang 51 iba pang government contractors na napag-alamang may donasyon rin sa mga kumandidato noong nakaraang eleksyon. Paliwanag ni COMELEC spokesperson Director John Rex Lodianco, labag sa Omnibus Election Code na gawing kapital sa negosyo ng mga kontraktor ang kandidatura ng mga politiko. Tugon ng COMELEC sa palusot ni Lubiano na personal na donasyon niya ito sa senador at hindi galing sa kanyang kumpanya. Yung pagkakalabas ng ating batas, nakalagay po doon kasi no person or any juridical entity shall contribute kapag po sila ay merong kontrata or subcontract sa ating pamahalaan patungkol goods, services, or infrastructure. Hahantingin din ang mga politiko na tumatanggap ng donasyon kapalit ng mga proyekto o anumang pabor para sa interes ng mga kontratista. Sa dulo po ng Section 95 ay nakalagay, it shall be unlawful for any person to solicit or receive contributions from the above. So dalawa po ang nakalagay sa 95, yung magbibigay, yung magko-contribute, at kahit sinong tao na manghihingi o tatanggap ng ipinagbabawal na contribution. Una nang isiniwalat ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia na nag-donate ang mga kontraktor na ito sa 26 na mga kandidato. Kabilang ang 7 national candidates, 4 na senatorial candidates, 3 congressional candidates, 15 political parties at party list, 2 gobernador at 2 ring vice governors. Naghihintay na lamang ang COMELEC ng sertipikasyon ng DPWH sa mga contractors na nasasangkot. Ang sino mang mapapatunayang guilty sa naturang election offense ay maaaring matanggal sa posisyon at hindi na makahawak ng anumang pwesto sa pamahalaan kahit kailan at hanggang 6 na taong pagkakakulong. Christian Bascones, umaarangkada sa pagbabalita. Pansamantalang pinayagan ni DPWH Secretary Vince Dizon ang mga empleyado ng DPWH na huwag munang magsuot ng opisyal na uniforme. Layo nito na maprotektahan sila laban sa pambubuli at harassment kasabay ng lumalalim na investigasyon sa mga irregularidad sa flood control projects. Ayon kay Dizon, mahalaga ang seguridad ng mga kawani habang nagpapatuloy ang pagsusuri ng mga proyekto. Gaya ng maraming Pilipino, dismayado rin ang ilang entertainment personality sa malalang corruption kaugnay ng mga maanumalyang flood control projects. May umaarangkada ang showbiz balita, si DJ Mamma Mia. Dahil tanging package ay lamang. Nakakaiyak na lang talaga. Iyan ang saloobin ng komedyanteng si Pokwang sa issue ng flood control scam. Sa kanyang post, idinaan na lang niya sa dasal ang pagkadismaya. Maparusahan daw sana ang mga sumira sa tiwala ng taong bayan. Nanlumo rin ang social media star na si McCoy Dubs. Anya, ang mga perang nakulimbat pwede sanang nagamit para sa dagdag na classrooms at iba pa. Si John Lapus naman, idinaan sa biro ang patutsada. Available daw siya sa mga gustong magpa-lie detector test. At ang actor-host namang si Edu Manzano, idinaan na lang sa pagkain ng chicharon ang pagka-high blood. Ako po si DJ Mia ng FM Radio Manila. Umaarangkada sa Showbiz Balita. Pasok na sa quarterfinals ng Sao Paulo Open ang tennis pride ng Pilipinas na si Alex Ayala matapos talunin si Julia Riera ng Argentina. Maagang dinomina ng world rank 61 ang unang set na natapos sa 6-1. Nadagdagan man ang puntos ni Riera sa second set, tinapos pa rin ito ni Ayala sa 6-4. Sunod na mga kalaban ni Ayala si Janice Chen ng Indonesia sa quarterfinals. 7 laban na ang napanalo ni Ayala simula nang masungkit ang WTA title sa Guadalajara Open 125 sa Mexico.
Bare months na, kaya naman masigla na ang bentahan ng parol sa Christmas capital of the Philippines, ang San Fernando, Pampanga. Yan ang umaarangkadang balita ni FMR News Central Luzon correspondent Gracie Rutao. Mistulang mga kabuting nagsulputan ng mga lantern stalls sa kahabaan ng Jose Abad Santos Avenue na nag-aalok ng iba't ibang uri, laki at disenyo ng mga makukulay na parol. Mula sa simpleng plastic lanterns hanggang sa detalyadong gawa sa kapis, tela at pure LED designs, tiyak na may mapagpipilian ng bawat mamimili. May hugis bituin, poinsettia, Eiffel Tower, Santa Claus, reindeer at marami pang iba. Nagsisimula ang paggawa ng parol sa pagbuo ng balangkas. Ito yung pinaka-frame. Gamit ang bamboo o kagaya nito, mga bakal. Pagkatapos ay lalagyan na ng ilaw, noong unang panahon mga kandila lang. Ngayon meron ng maliliit na bombilya at mga LED lights. Pagkatapos naman ay bibigyan na ito ng mga dekorasyon. Makukulay na dekorasyon, pwedeng mga papel, plastic. Dito naman ginamit nila mga tela. Makakabili na ng parol sa halagang 1,000 pesos para sa pinakamura, habang ang mas malaking disenyo ay umaabot ng 16,000 pesos pataas. Depende sa laki at ginamit na materyales. Ayon sa mga lantern makers, bahagyang tumaas ang presyo ngayong taon dahil sa pagmahal ng mga ilaw at LED materials. Medyo tumaas lang po kaunti kasi yung ilaw daw po tumataas din. Tip mula sa mga gumagawa ng parol, mas makakatipid kung bibili ngayong maaga dahil karaniwang tumataas ang presyo ng 5% hanggang 10% habang papalapit ang Disyembre. Bukod sa mas malawak na pagpipilian, tiyak ding mataas ang kalidad ng mga parol na gawa ng mga Kapampangan artisan. Isang patunay sa matibay at makulay na tradisyon ng pagpapailaw tuwing Kapaskuhan. Sa Pampanga, hindi lang basta palamuti ang parol. Ito ay simbolo ng pananampalataya, pag-asa at pagkakaisa na taon-taon ay buhay na buhay sa puso ng bawat Kapampangan. Gracie Rutao, umaarangkada sa pagbabalita. Actually ako sa bahay, parol na lang kinakabit ko. Dahil pa nagkabit akong Christmas tree, iniihiyan lang ng dogs ko. Akala ko. Hindi, iniihiyan lang ng dogs ko. Pero ikaw, nagkakabit ka na kagad ng Christmas tree? Hindi pa nga eh. Ano pa lang, September, October, November. Oo, kasi pag may bata talaga sa bahay, dapat maaga. Kailangan meron. Oo, hindi ako pwedeng. may mga bata sa bahay, so kailangan meron yan. Kaya nga. At yan ang mga balitang umarangkada ngayong araw. Ako si Nina Corpus. At ako naman si Jack Batallones para hindi mahuli sa usapan, kapit lang hanggang sa susunod na Arangkada Balita!